Kumusta po kayo? Nandito na naman po tayo para magbigay na naman ng isang educational video. By the way, ang atin nga po palang channel content is all about educational videos, travel, and events, ano? So kung mapapansin po ninyo, ang atin pong mga uploads sa YouTube ay kung hindi mga video lectures nung araw, nung nasa teaching tayo, guitar tips. Okay, so educational po yon. Pwede po yon. At saka yung mga ating mga travel and events. Hindi po tayo pwedeng lumihis doon kasi yun po ang nakaregister sa ating YouTube creator community. Kaya po ganun yung ating mga vlogs. By the way, isang sharing nga din po pala yan, ano, sa mga nagbabalak na maging content creator sa YouTube ay meron pong mga guidelines. Yan po naman ay ibibigay sa inyo ng YouTube lahat. No? Anyways, since ano mga po pala tayo na, no? Since 2009. Natatandaan ko pa when we were in Qatar, nagsimula po ito. Ngayon, marami na pong platform na pinagkakakitaan yung ating mga kababayan. May TikTok, Facebook. Dati ang nag-o-offer lang nito is YouTube. So, natatandaan ko when we were in Qatar, syempre wala kaming masyado pinagagagawa doon after work para hindi ma-homesick. Gagawa kami ng mga videos. Yon. Hindi pa video vlogs ang tawag noon. Ang tawag namin noon ay araw ay video hosting. Actually, nag-invite pa nga ng speaker yung aming employer para i-introduce yung mga video hosting. Libangan na, medyo may konti pang benefits. So yan po ang ating ma-share, no? So ngayon po, iba-iba po kasi ng ano no, ng mga policies yung mga platform. Pag-aralan nyo na lang po, no? So, ang ating pong i-share ngayon ay tungkol sa travel and events sa Australian Visa Subclass 600 Visitor Visa. Ito po ay para dun sa mga kababayan natin na may mga kamag-anak sa bansang Australia na gustong makapagbakasyon or mabisita ang kanilang mga mahal sa buhay. Pinauuna ko lamang po sa inyo mga kababayan na ako po ay hindi isang migration specialist. Hindi naman din po ako isang immigration officer. Ang akin lamang pong ibabahagi sa inyo or namin as a family ay tungkol sa mga personal experiences ko or namin sa pag-avail ng visa class or subclass na ito. Ang mga naranasan namin ay maaring maging iba or maiba sa mga aktual na mararanasan ninyo. Subalit malaki po ang pagkakataon or ang tsansa kung hindi man 100% ay 80% po ng aming naranasan ay inyo rin pong mararanasan. Kagayan din lamang po ako ng napakarami po nating kababayan na content creator sa YouTube na nagsishare ng kanilang experiences para magkaroon din ng guide yung ating mga kababayan na nais magpunta sa bansang Australia gamit ang Visa Subclass 600. So samahan po ninyo ako sa mga susunod na minuto at akin pong ibabahagi sa inyo ang complete guide, experiences, mga ranges ng gastos. Yan yung madalas na natanong sa atin, ano, yung kano ba? Kaya ba? Mga dokumentong kailangan. Gaano katagal ang processing? Magkano ang ticket? O yan. Magkano ang gastos sa hotel? Ano ang magandang promo? Saan ka nagpabook? Pwede ba ang credit card? Magkano ang bawat kain? Yan yung mga common na tanong po sa atin, ano? So kung yan po ang mga tanong ninyo sa isip, ay marami pa. Ano ang mga pinagbabawal sa eroplano? Ang mga pwede sa eroplano? Okay. So kung yan po yung mga inyong itinatanong sa inyong isipan sa ngayon, ay samahan niyo po ako sa mga darating na minuto
at akin pong sasabihin sa inyo ang total experience ko po sa bansang Australia, papunta sa bansang Australia gamit ang Visa Subclass 600. So simulan na po natin kung paano po ba yung process nitong Subclass 600 Visitor Visa para sa bansang Australia. So ang blockbuster na tanong, unang-una, saan magpo-process or mag-a-apply ng visa? Okay, magandang tanong. Yan ang kadalasan tanong ng ating mga manunood. Ang sagot po, in our case, ay doon po in-apply nung aming sponsor. By the way, kami nga po pala ay nag-grant ng Visit Visa dahil kami ay naimbitahan sa isang wedding, Wedding nung kapatid ng dati kong girlfriend, which is asawa ko na ngayon. Okay. Wedding nung aking hipag sa madalit salita. Doon ikakasal sa Australia. So yun po ang aming naging invitation. Saan ipinroses? Ipinroses po doon, pero pwede rin naman pong i-process dito. Paano ipinoprocess? Meron pong imi.australia. Okay, parang ganon na platform online. Ipapile either doon or dito ipoprocess. In our case, ang nag-process po yung aking hipag ng pag-aasikaso ng visa sa Australia. Mas mabilis po kasi kapag doon. Meron din po kasing documentary requirements na kinukuha doon sa mag-i-sponsor. Okay. Pangalawang tanong, magkano ang visa fee? Ito po, ang sagot ay depende po, Wala po itong fix na babayaran, depende sa assessment. At ang amin lamang pong experience, dahil nga po yung akin pong hipag ay Australian citizen, tsaka yung kanyang asawa ay Australian citizen na, di mas nakakatipid po pagka doon, Ang range po ay in our case, of course, yung case lang po namin yung parang 8,000 pesos. So it may be ranging from 195 AUD to 8,000. Depende po yan doon sa magiging assessment ninyo, So i-assess po yan ng mga immigration officers. So dalawang tanong na po yung nasasagot natin, Saan magpo-process? Here or there? Mas mabilis kung doon. Magkano yung processing fee? Depende sa assessment ng mga immigration officers ng Australia. Ano ang mga requirements? Yan ang isa pang blockbuster na tanong. Ano ba yung mga ipinasa mo, Sir R-squared, na requirement para dyan? So, ang nangihingi po sa amin ng requirement noon ay yung aking hipag, through chat, nag-chat kami, nagkakaroon kami ng video calls. Ate, kuya, prepare yung ganito, prepare ganun. In our case, syempre, unang-una passport. Tapos yung PSA po natin, birth certificate, tsaka po yung mga, yung marriage certificate. By the way, kailangan po natin i-double check yung ating mga pangalan dahil kung meron pong mga discrepancy sa ating mga dokumento, mas makabubuti po na iayos nyo na po kagad, bigyan ng affidavit ng isang abogado dito sa atin ng one and the same person. Halimbawa po, meron pong misspelling or may mali, may kulang doon sa mga PSA at saka doon sa ginagamit na document, ay madali lamang naman po yun. Kailangan lamang pong
ipa-authenticate at ipa-certify by means of affidavit ng isang abogado, authorized, na yung person na yun is one and the same person. O magkano? Magkano ang PO? Depende rin. Pagkakaibigan mo nga yung abogado, or ano, libre na. Pagka naman, pero hindi naman po ganun kamahal. Hindi naman naabutin ng libo. So, yung iba 350, yung iba 150. Iba-iba po iba-iba. So, ganun lang po yung fee. So, yan po yung mga unang requirement po natin. Siyempre, yung nauna na yung passport, ano? Pangalawa, yung PSA. Kailangan po valid yung ating passport. Hanggat maaari, yung passport natin ay valid hanggang doon sa duration ng stay mo doon sa bansang yon. Halimbawa, ang plano mo ay magstay ka for 2 months or 3 months, kailangan within that period ay valid pa rin yung iyong passport. So yan, nasabi na po natin. Ano pa? Employment certificate. Napakahalaga rin po niyan na yan po ang unang-unang hiningi sa amin nung aking hipag papunta sa sinend namin sa internet. Kailangan po yung employment certificate ay meron ding salary range or yung tinatawag na salary grade ninyo kung kayo nasa gobyerno. Yun, nakasaad po doon kung magkano yung kinikita mo, kung gaano ka nakatagal doon sa iyong pinagtatrabahuhan up to the present, no? Yan po yung ating pangatlong documentary requirement. Pagkatapos po, ang isa pang hiningi sa amin is biometrics. Ito pong biometrics ay nasa latter process na. Magba-biometric po tayo dito in our case, sa may BGC, Makati BGC area. Doon po sa immigration, meron po silang sa embassy, no? Meron silang biometrics. May bayad po ito, parang 1,000 mahigit. Parang 1,500, 11 to 1,500, something like that. Isama mo na yung pamasahe, o bus, at saka kung ano man, kung saan kayo manggagaling. Ayun, yun po yung kaakibat na gastos nun. Ano pa po? Anong mga general requirement? Gaano katagal pala? Gaano katagal ang process ng visa? Gaano katagal ang inabot? In our case ulit, syempre, hindi ko naman po masasabi yung sa case ninyo. Pero in our case, 5 po kaming nag-process. Sabay-sabay pong ipin-process. Less than 2 weeks po. To be exact, parang 8 days lang. Hindi inabot po ng 2 weeks. After po namin na nag-biometrics po kami, yun. Yun na po yung simula nung araw na na bibilang ka ng mga 2 weeks. Walang 2 weeks. Lumabas na po yung aming visa application. Ano pa po yung mga ibang mga documents? Sa part po ng sponsor, tinanong ko dun sa hipagkukwentuhan nung nandun ba, ang mga hiningi daw sa kanila syempre yung invitation letter, tapos yung declaration na itong mga taong ito ay iniimbitahan ko, isasaad doon yung pangalan. Ako ay nakatira. In English, syempre po yun, tinatagalog ko na lang at ako po ay tinatamad mag-English. Okay, nakasaad po doon, I am inviting these people or these persons to attend my wedding. I will be the one who will shoulder their expenses, etc., etc. Ganon, while they are here, no? Of course, may eligibility. Eligibility rin po yung magre-request. Kailangan eligible po siya to sponsor. Makita po noong Australian government na may kakayanan itong taong ito
na mag-sponsor ng ganitong karaming tao na manggagaling sa Pilipinas. Okay. So, ganun po ang isa sa mga, in that case naman, mag-asawa po sila nagdeklara na doon po kami titira sa kanilang place. Halimbawa, they will be living, they, they will be living in our place at ganitong. So, idideklara po yon. Tihingan po ng sworn statement yung mga sponsor po natin doon. Yun po yung kauna-unahan nila. Tapos ano pa yung mga supporting documents na katibayan talaga na may kasal? Eh di yung schedule ng simbahan, hinihingi daw po yon. Sino yung officiating priest? I-investigate po yun. Meron ba talagang booking yan sa reception? May magaganap ba talagang kasalan? Di po pwede yung ano, yung at saka yung physical na siyempre pagka may wedding invitation po ano, yun po isang patunay na yung physical wedding invitation, pipicturean mo yon na merong kasalan na magaganap sa ganitong petsa, sa ganyang lugar. Ito yung pare, ito yung simbahan, ito yung hotel, ayan yung reception. So, ayan po yung mga ano, yung mga documentary requirements. So, after po nung lahat ng documentary requirements na yan, yung mga yon ay papupuntahin ka naman nga doon sa may embassy para ikaw naman ay mag-biometric. And after mo nung biometric, bumibibilang ka na lang ng mga ilang araw. Sa case nga po namin, mga 8 araw, sunod-sunod. Natagalan lang yung sa anak kong isa, naging 9 na araw. Parang baka lumiban ng 1 araw. Pero may mga kaibigan din naman kami, ibang on other pagkakataon, may inabot din daw po ng less than 20 days. So, depende rin, ano? So, yan po yung ating pag-a-apply ng visa. Mamaya po, atin pong hindi pa po tapos yung documentary requirement. Ano, nandun pa lang po tayo sa visa application at saka yung visa grant. O paano naman malalaman kung nag-grant ka ng visa? Kung granted or rejected, mag-i-email po, no? I-email yung nag-apply. In our case, ang in-email yung aking hipag. In-email kung granted itong si Rizalito Rahel o di granted. Si email na po sa amin. O ipiprint po ninyo yun. Yun po ang ipiprint natin. Yung granted, no? At yun po ay baka hanapin doon sa immigration the moment na pupunta na po tayo sa ating destination. Okay. So yan po muna ano yung visa process, yung mga fees, yung mga duration at saka yung mga kailangan. So after naman po ng ano natin ano ng visa grant, natanggap na natin yung email na i-print na natin para ma-present natin sa immigration sa araw ng flight. Ano naman yung kailangan natin gawin? At saka sabi ko nga kanina, no, hindi po doon nagtatapos yung ating mga requirement. Eh di magbubuk na po tayo ng ticket. So, flight booking na po tayo, no? Ano ba yung mga kailangan natin sa flight booking? Siyempre, titingin ka muna dun sa mga ano nila. May mga apps na po kasi ngayon eh, katulad ng Cebu Pacific, meron silang Piso Fare, yung Trip Advisor. Yan, marami po, no? Hanap po kayo. At kusa na po sila mag-update ng mga promo. Meron lang po kayong i-click doon na range ng gusto nyong pamasahe. Ang take away lamang po dito, mas mahaba yung oras ng pagbubuk po ninyo. Halimbawa, malayo pa yung flight nyo, binubuk nyo na. Mas makakapamili po kayo ng ano ng murang flights. Adversely rin naman po, ano, meron naman pong nagsabi sa akin na kaibigan ko na sabi niya, pare, alam mo ang sikreto diyan, yung malapit na yung flight mo. Tsaka ka maghanap ng ano ng
booking. Kasi daw po talaga doon po nagkakaroon ng offer. Nagkakaroon ng offer sa mga eroplano na mabababa na talaga. Kasi yan po palang pag i-schedule ng flight itinerary ng mga airlines ay taunan January pa lang or December pa lang nakasubmit na yung flight itinerary para sa buong taon next year. So may laman o wala, tatakbo po yung eroplanong yon papunta sa bansang yon sa oras na yon yung eroplanong mismong yon, halimbawa Airbus na yon or kung ano man, tatakbo siya. So ano po yung kaibahan, yung mga airlines po, kapag ganun malapit na at wala pa rin pong nagpapabook, sabi nung kaibigan ko, ay force to good po, isinisale na po nila para magkaroon na lamang po magkaroon naman po sila ng marketing kahit papano. At meron na rin kasing babayaran ng mga travel tax at mga kung ano-ano pa. Kikita po sila, doon po nagkakaroon ng piso pair. At kapag ka po nakapag-coordinate ka pa sa kanila ng mga hotel accommodations, ay nagkakaroon pa rin po sila ng kaunting kita. Kesa naman po bumiyahe ng wala po talagang laman, babiyahe po yun kahit na 2, 3 lang ang sakay, aandar at aandar po yun. So yun po yung sabi nung kaibigan ko na matagal na rin nag-abroad. Pero naniniwala nga po ako doon, kaso nga po, in our case, medyo na rin kami, nagdalawang isip din kami, baka naman wala kaming mabook. Excited, first time makarating na Australia. Di nag-book po kami ay mga 3 months. Naghanap po kami ng medyo mabababa at nung okay na po sa amin yung ganun, ibinook na po namin. So ano-ano ba yung mga Cebu Pac, meron yan, yung Jetstar, Philippine Airlines, Qantas, hahanap ka. Kung gusto mo direct flight, or kung gusto mo ay may stopover, connecting flight na tinatawag, or may layover. Kaya ano yung layover? Pwede ka mag-layover doon ng isang buong araw. Halimbawa, connecting flight mo. Ang final destination po kasi namin is Brisbane. So, may connecting flight po kami sa Sydney. Pwede mong diskartehan yung flight mo kung wala kang kung halimbawa gusto mong 12 oras ka muna mag-stop over sa Sydney para narating mo yung Sydney, magpaikot-ikot ka doon sa Opera House, pwede. Kaya naman po ng 12 oras. Kasi yung pong airport, mga 15 minutes lang. By train, meron na rin. Mga $17 po yata from train, no? Sa Sydney Airport, papunta doon sa Circular Quay na tinatawag. At doon makakapag-picture-picture ka na. Kung halimbawa ang layover mo 12 hours, dumating ka ng alas 8 ng umaga or kahit gabi, ikot ka ron, then balik ka sa airport, pwede naman. Pwede naman. At least nakadalawang bansa ka kagad. In our case po, talagang ginawa namin na layover ay isang buong araw, yung pabalik na ng Pinas. Kasi nga po pala, kailangan pagka nagpabook ka ng ticket ay mayroong pong return. May return flight. Hanapin po sa immigration. Kasi kapag wala pong return ticket, medyo red flag ka na kagad nun. Medyo sasabihin, ba't wala ka return ticket? Magti-TNT ka dito? Parang gano'n, So, for as much as possible, may return ticket. At kung gusto nyo magstay for a longer, nga po pala, kami ay nag-grant ng 3 months. 3 months stay. Pero hindi po namin kaya yung ganong katagal, Una, financially. Pangalawa, may mga trabaho. Pangatlo, yung dito nga sa Pilipinas, yung mga bahay, yung mga may iwan, Wala i-start nung sasakyan, wala magtitingin sa bahay. So, 2 weeks. 2 weeks lamang po kami. Pero we can stay there. Nag-grant po kami ng 3. Yung iba po ay nag-grant ng 1 year.
Mayroon pong ganong kaso, 1 year, multiple entry. Kami ang nag-run po sa amin ay dahil wedding invitation nga lang naman, edi 3 months, single entry. But we do not avail that hanggang 2 linggo lamang po, ano? So it's either, so yung flight po natin, bahala na kayo, direct. Kung gusto niyo direct flight, mas mura. May connecting, or ang kaso po namin, Cebu-Pac po kami, stop over sa Sydney, and then connecting po kami Jetstar. Ayan, Jetstar po yung connecting flight po namin. And may mga promo-promo, hanap na lamang po kayo ng best. Pero ano po yung takeaways natin? Yung sinasabi ng kaibigan ko, o yung talagang ano. It turns out parang tama po yata yung kaibigan ko kasi bumiyahe po kami. Binook po namin ng November. Ay, syempre, alam po naman natin yung mga katulad natin na wala, tayo naman po yung nag-iipon-ipon lang. Eh di pagkatanggap ng bonus, eh di maibok na at baka magastos pa. Eh, tsaka natatakot-takot po kami. Eh di, it turns out, nung bumabiyahe na kami, ang luwag ng eroplano. Napakaluwag. Pwede kang palipat-lipat after nung naka-take off na, nung stable na. Mahiga ka nga doon sa ano pwede. Ay sabi ko, tama itong aking kaibigan. Kaya lang talagang nag-ano ka rin kami. Forced to good po talagang lilipad at lilipad po yung eroplano kahit wala pong sakay. At doon mas, sa tingin ko mas talaga kahit ako yung negosyante, eh, ipamimigay ko na yan kahit piso. At least yung mga travel tax niya mga yan, yung mga kung ano-ano pang taxes, ay magkakaroon din yung airlines at saka yung so yun po ang aking sa tingin ko key takeaways. Kung lalakas lang po natin ang loob natin, siguro mga 1 week before. Tsaka kapag ka naman po off-season at tsaka ano, sa tingin ko naman po hindi kayo mauubusan ng flight sa dami ng mga airlines. Sa PAL, sa ano. Kaya lang, kailangan flexible po yung ano ninyo, yung alis. Birin mo kung ilang araw po pamimilian ninyo. Wag lang yung talagang hindi kayo flexible sa alis, mauubusan kayo ng flight. Ayun po yung ating key takeaway sa need ba ng return ticket? Nasabi ko na yon. How much yung range ng ticket? How much? Sa case nga po namin, medyo nakakita po kami ng parang umabot po kami ng 20 plus sa Cebu Pac, tas 11 plus sa more or less 36. Ano na po yun? Forth and back na po yun. Forth and back. Tsaka connecting flights na po yun. Dalawang connecting flights na po yun. So yun, may layover po kami na 12 hours nung una sa Sydney. Going forth and going back. Ang layover po namin ay isang buong araw para maikot po namin yung Sydney. Ano ang advantage? Ang advantage po nito ay you get to see two states. Kasi po yung Sydney nasa New South Wales at yung Brisbane ay nasa tawag dito. New South Wales yung yung Sydney. Yung Brisbane ay ano nga ba yung nakakasakop? Basta yun yung nasasakupan ng Brisbane ay sa may Gold Coast, Brisbane, yan yung yan yung magkaka-state, no? Queensland yun. Queensland po yung nasasakupan ng Brisbane. So you get to see two states, isang biyahe, yun po yung advantage. Ang disadvantage po ay kung ikaw na may bata-bata pa at yung luggage mo, kukunin mo syempre, pagbaba mo ng Sydney, kukunin mo, ililipat mo sa Jetstar, check-in ka na naman. Tapos yun po lang yung nun, yung downside medyo. Pero maganda rin naman dahil you get to travel. Marami kang makikitang tao, nakikipag-unahan ka sa. Ang isa pang disadvantage ay syempre yung iyo namang maleta ay nagpapasalin-salin. Pero nakita ko po yung Jetstar, ang ganda ng nila, ng conveyor. Naka-conveyor po yung nila, hindi binabalibag yung mga maleta.
Itinataas na ganun, naka-conveyor, tapos naka-forklift pagtataas dun sa eroplano. Kaya medyo okay naman po. So, advantages, yun nga, yun yung first advantage mo kagad. Dalawang state na kagad, Queensland at saka New South Wales, narating mo, no? Sydney and Brisbane, narating mo, dalawang bansa, no? So yun, diskartehan nyo na lang po yung layover ninyo. Habaan ninyo para makapag-ikot kayo. Malapit lang naman po yung ano natin. Ano pa yung tanong dito? Pwede ba magbayad sa card? Actually, card po talaga. Hindi po pwede yung hindi card, no? Credit card lamang po yung inano. Visa and Mastercard. Yan. Kailangan pong magkagandahan sa card, advantages. Babayaran mo sa susunod na buwan pa. So, makakapag-ipon-ipon ka pa, no? So, bago po kayo magpa-book nga pala sa mga government employees po natin dyan, kami po kasi nasa government, kailangan po kayong humingi. Ito po yung kauna-una tinanong sa amin pagdating sa immigration. And it is a must. Authority to travel. Signed po yun ng agency head, no? Hindi po pwedeng hindi agency head yung nakasign. Hindi po yan i-honor. Kailangan, may listahan sila. Halimbawa, agency, ito yung agency head niyan. Ba sa amin, LSP, halimbawa, ito yung agency head, siyang signatory. So, meron po sila ng ganun sa kanilang tinitingnan doon sa computer. And then, yung po ang kauna-unahan. And then, arrange nyo rin po sa inyong mga department heads or ano, yung mga leave po ninyo para i-coordinate na po ninyong lahat sa inyong mga sa inyong agency at sa inyong mga units. Kung sa mga private naman po, paalam ka na sa boss mo, malayo pa, file ka na ng vacation leave, i-arrange mo, mas mahirap po sa private umalis din agad din, ano, dahil meron yan sa pigil, ano, dahil, halimbawa, ikaw yung talagang focal person na dun sa departamento, madali rin naman, i-arrange mo rin yung mga ano mo, arrange mo na yung mga tao, arrange mo na yung communication lines, arrange everything, ano, para wala na pong hassle. Ayan po yung ano natin. Promo, marami. Piso pair, nasabi ko na nga po yun. Mag-ano po kayo ng app sa Trip Advisor. Nag-ano po yun, nagpo-prompt na po yun. So, ang sabi ng pamangking ko nung nando naman kami, tinanong, magkano inabot na ticket nyo, tito? Something like 36, something, 37. Both ways. Sabi niya, may mas mura pa po doon. So, ayun, yung mga yun po kasi mga pamangking ko, yung mga residence permit na rin doon po. May mas mura pa raw daw. Meron daw nakakukuha na mas mura. Kayo na lang po ang bahalang maghagel at maghanap ng mga presyo. So again, after visa grant, anong first step? Ayusin na muna yung sa trabaho. Papirmahin na yung mga dapat papirmahin sa government. Napaka-importante po nung paulit-ulit po ako, no? Hindi po kayo talaga papayagan pag wala po yung authority to travel. Batas na po yun yata. Tapos sa private, medyo, although hindi ganun kahigpit, wala. Pero minsan, mahirap magpaalam nga nun dahil sa magnitude ng trabaho. I-arrange nyo na po muna yun. Then, hanap po kayo ng mga promo na flights. Bahala po kayo, direct flight, tsaka may connecting connecting nga pala. Medyo wag po kayong ito pa isa, no? Wag po kayong magbubook kung connecting ng halimbawa ay tutok na tutok po. Nako, ay hindi po kayo hihintayin. Kailangan po kung connecting ang flight ninyo at least mga 3 hours po. Bigyan nyo ang sarili ninyo para makapag-ikot man lang kayo sa airport. Kung sumakit ang tiyan nyo, makapag-CR kayo or kumain kayo. Kasi po mahaba po, ano? Tapos sumasakay pa po ng bus papunta doon sa kabilang airport. Mga airport bus naman po yun. Free. Kaya lang wag nyo pong gagawin yung connecting na 30 minutes or what. Naku, daig nyo pa po yung hinahabol lang. At may iiwan po talaga kayo ng flight na. Yun po yung isa. Okay.
Sana ay maganda na, no? Nasa ano na po tayo ngayon, nasa flight na po, no? And susunod po natin yung D-Day na siguro. O, wala na siguro akong nakalimutan sa kung nakabook ka na ng ticket, iintay mo na lang yung flight mo. Okay na rin yung sa work mo. Adi hintay ng flight. Doon na po tayo susunod na slide dun sa D-Day. Nako, ito na po yung panel view sa mga tanungan sa immigration. Ay alam ko ay talaga pong yan ang inyong pinakakaabangan. Ano yung mga tinatanong? Ano yung mga hinahanap? Ako, may mga na-upload po ba? Marami. Ano pong ano ay mamaya po sa susunod na slide inyo pong panoorin ano. Meron nga pong nandoon na hindi lang masabi kung ano yung address na pupuntahan niya sa siya titira pina A to ano po yung A to airport to airport, pinabalik ano. Meron pong ganyang mga kaso kaya abangan po ninyo yung ating alam kong yun ang isa sa mga itatanong ninyo. Ano ang mga ipinagtatatanong? Gaanong kahirap lumusot sa immigration? Mas mahirap ba sa Pilipinas yung tanong? Mas mahirap ba sa Australia? Mamaya po. Okay, tapos na po tayo sa ano natin, booking process. Kunwari, meron na po tayong ticket, meron na po tayong hotel accommodation kung meron man, at naareglo na rin po natin yung ating mga travel documents gaya ng ating mga tinatawag na authority to travel at yung ating mga leave. Di mga preparasyon naman, Preparation. Una sa pagpili ng maleta, lalo na tayo na halimbawa may connecting flight tayo at ang hinahanap natin mga pangkaraniwan tao ay yung mga cheap flights, ano? Kadalasan po ng cheap flights ay may connecting po yan. Connecting flights, kung hindi man po connecting flights, may stopover or handover, no? Layover, handover, sorry. So, ang inyo pong pipiliin na maleta, hangga't maaari yung heavy duty na, ano? At yung hindi na po siya sinisiper. O yung tinatawag nating zipperless. Yung pong may mga combination lock na po sa ano, taas may susi. Kasi double protection po yon. Pangalawa, yung zipper po kapag medyo bulky na, minsan nasisira po agad yung zipper. At sinasabi po sa atin ng mga airport, ano rin naman, mga porters, madali daw po talagang mabuksan yan, ano? Ballpen lang daw po ang katapat. So if you want added security at saka peace of mind, ay yun na pong mga heavy duty at yung mga zipperless. Ano po ang kagandahan sa zipperless? Kung makikita niyo po yung anak ko dito, medyo nakaupo siya, no? Nauupuan po, pwede mong pagulungin, nakasakay ka doon, gumugulong yung maleta. Ayan, ang maganda. Kasi sa mga airport po, hindi natin maiwasan minsan lalo sa immigration, mahaba yung pila. Yan, pipila po tayo. Pipila ka din pag bubukas ng gates. O edi, kung mga medya kalahating oras nakatayo ka, kung meron kang maleta, kanya-kanya po kaming upo, ano? Kasi kadalasan naman po dun sa pilahan wala nang upuan, ano? So yung maleta pwede mong upuan, tapos igulong-gulong mo na lang, nakasakay ka ron. Yan, maganda. Isa pang numero unong pabor. Pangalawa, added security. Yun nga, hindi siya madaling masira. Kasi hindi nga po natin maiwasan yung mga kapatid po natin na mga porter sa mga airport. Sa dami po ng maletang binubuhat nila, ano? Siguro, alam mo, 300 yung pasahero dun sa aeroplano ngayon. Kung tig to 20 kilos, balang araw or darating ang oras na mapapagod sila, hindi nila mailalapag ng maganda, kaya napapabagsak na po minsan. Although nag-i-evolve na po ngayon yung yung ating
airlines at saka yung mga airport, meron na pong conveyor. Nakita ko nga po yung sa Jetstar, talaga pong inilapit na po, meron na pong from conveyor, inilapit na, tapos pinorclip, ipinasok doon sa ipinorclip, pinasok mismo sa aeroplano, tapos hindi na po siya, manual handling masyado. Meron pa rin pong human intervention, pero hindi na po ganun kapagod yung mga tao, kaya less na po yung balabag ng ating yung iba po bumibili ng cover, pang cover sa sa Shopee, no. So yan po yung natin sa pagpili ng maleta, heavy duty, tsaka yung at tsaka yung zipperless. Lagyan po natin ng pagkakakilanlan yung ating mga bagahe kasi hindi po natin maiwasan, lalo na pare-pareho tayong galing Pilipinas. May makakamuka at makakamuka. Nasa 80% po na may makakamuka yung inyong maleta. So, yung iba nga po ang ginagawa ay bumibili ng cover or kami naman in our case, bumili kami ng mga tags, yung madaling pagkakilanlan. O kaya, lagyan nyo ng sticker. Na, bahala na po kayo kung ano yung pagkakakilanlan na kakaiba doon sa maleta ninyo. At sigurado pong may makakamuka yan. Matagal na pong tugtugin yan kahit sa mga pelikula nung araw. Talaga po nagkakapalit ng mga maleta kung walang pagkakakilanlan. Yan po yung isa, no? Anong size? Well, depende po sa inyo, no? Depende po sa nakalagay sa inyong booking. Tingnan nyo po yung detalye sa booking ninyo. Ano ba ang allowed para sa inyong ibinook? Kayo po ba'y allowed ng 20 kilos or na check-in at 7 kilos na hand carry? Yan. Titingnan nyo po pay details para doon. Wala naman pong problema kung kayo po ay grupo. Yan po ay kinukwenta nung taong nandoon sa may check-in. Basta't ang importante lamang po, hindi lalampas po sa allowed per tao yung inyong grupo. Anong ibig ko sabihin? Halimbawa po per tao ay 20 kilos, lima kayo, di 100 kilos po dapat kayong lima. Basta kayo pong lima, huwag kayong lalampas sa 100 kilos. Kahit ma-over baggage yung isa, kulang yung isa, basta yung suma total po ninyo ay 100 kilos. Same thing po sa sa hand carry, 7 kilos times 5, 35. Ganun po ang ginagawa, no? Kasi nga po kami tinanong sa Jetstar, meron pa po kayong bakanting 19 kilos, meron pa po ba kayong idadagdag or would you like to add? Ibig sabihin, na-accumulate nila, alam nila kung ilan pa yung kulang or kung sobra. Iwasan niyo pong sumobra dahil baka po kayo ay ma-charge ng over baggage. Medyo may lasa-lasa din po yung may lasa-lasa rin po yung inyong pagbabayaran sa over baggage, Hindi po bababa ng 1,000 per kilo, So hangga't maaari po ay iwasan po ninyo yan na over baggage kayo sa kilos. May mga kiluhan naman doon sa airport, pero ang maganda bago pa lang kayo umalis, kiluhin nyo na para wala na pong hassle at doon pa kayo may nakita nga po kami, mahigpit po yung Jetstar, talaga pong doon sa airport nagbubulat-latan ng inililipat dahil na over baggage. Ay pangit naman po na makita kayo sa ganong sitwasyon na doon pa kayo nagbuksat ng luggage at na over baggage kayo, So kiluhin nyo na po. Kung 20 kilos, gawin yung 19 kilos or pagpapunta naman wag na kayong magdala ng masyadong marami at siguradong pabalik ma-over baggage kayo. So, yan. Yan po yung mga takeaways natin. Yung size po, depende na po sa inyo. Meron pong nabibili ng pan 20 kilos which is ideal, Masyadong malaki na yung pan 30 kilos. Sa check-in po yun, Ano bang bawal sa check-in? Bawal po sa check-in baggage yung nga po pala.
yung lahat ng battery operated, bawal na bawal po sa check-in. Pwede po yan sa hand carry. Okay? Yung pong mga ano, yung mga power bank, yan, isa po yan sa mga nakita ko mga nagsisiluhod dun sa airport, eh, saksakan ng daming tao, nagdadalian na. Luhod, bukas si check-in baggage, hanap yung mga gadget, ilagay doon sa inilipat sa hand carry. O, isipin niyo po kung kayo po yung magniniluhod doon, baka magkalalaglag pa yung mga ano, may makakalimutan pa kayo. So, bawal po yun, ano? Meron pong bawal sa hand carry na pwede sa check-in. Meron din naman pong bawal na bawal sa check-in sa hand carry. Kasi po baka raw po mag-create ng sunog yung mga battery operated natin. Cellphone, bawal po sa ano, check-in. Laptop, bawal ano. Yung power bank, bawal po. No? Yan pong mga nabanggit kong tatlong yan, pwede po yan sa hand carry. Lahat po yan ay nasa hand carry natin. Ubra po yan. Pero, bawal naman sa hand carry yung 100 ml pataas na liquid na pabango or kung ano man, ano, bawal po. Bawal. So, pwede po yun sa check-in. So, yun po yung pagkakaiba. Of course, hindi na po ako go to details doon sa pangkaraniwang bawal. Alam mo naman po yung bawal kahit hindi sa airport, yung mga kontrabando, yung mga deadly weapon, kung ano-ano man, ano. At yung mga mahilig sa anting-anting dyan, iwanan nyo po muna yung mga medalyon-medalyon, ano. Yung mga, yung iba, balang araw po yung kanilang. So, iwanan po muna natin yung mga ganong bagay. At pagbalik na lang po natin sa Pilipinas, tsaka na lang po natin na daladalahin kung meron man po tayong ganyan para maiwasan po yung ating mga problema, no? Mahirap po magka-problema sa airport. So, yung size ng maleta, depende na po sa inyo, ano? At meron naman pong standard size yung ano, yung hand carry. Sundin po natin 'yon. At sukat na sukat po yun doon sa overhead na baggage, no? So, yan po yung isa nating take away. Yung pong hand carry, bawal po yung more than two. Kailangan dalawa lang. Anong ibig sabihin? Halimbawa, meron kang yun ng standard luggage, tapos meron kang backpack, pwede yun. Or kaya, sa misis ko, meron siyang standard luggage, meron siyang handbag. Ayan. Pero, ang total po ng dalawa ay kailangan 7 kilos. Kung grupo naman nga po kayo, di baling ma-over baggage ka ng kaunti. Pag under baggage naman yung kasama mo, edi ipa-plus-plus lang po yun, ano? So, yun po. Ng mga DSLR camera, pwede po. Kahit magpipicture ka na magpipicture dun sa ano at wala po silang problema. Kahit gusto mo, iyakagin mo pa yung flight attendants, tsaka yung mga cabin crew. Picture kayo doon, wala naman pong problema. So, okay lamang po yun. Ano pa po ba ang mga takeaways natin dito? Ayun, bilangin nyo po yung dami ng maleta ninyo, no? Bago po kayo umalis ng bahay, bilangin ninyo. Ilan ba yung maleta ko? Or bagahe, hindi lang maleta, no? Bawa, 7 maleta, 2 handbag, isang backpack, isang DSLR camera, ganun. Kabisaduhin po ng bawat isa sa inyo yon. Halimbawa kayo 5, in our case 5 kami. From time to time, tuwing bababa, conveyor, lilipat ng eroplano or chine-check nyo. O, 7 maleta, 2 ganito, ganun, ganun. Kung meron man, ano. So, mahirap po kasing may maiwanan, ano. May maiwan kayo sa airport, no. Ito po ay napaka applicable, hindi lang dun sa may connecting flight, pati po sa direct flight, kailangan bilang nyo po kung ilan po yung inyong ano, no. Meron nga po palang connecting flights na ano, na dun mo na makikita yung iyong bagahe. Meron din naman pong connecting flights na ikaw ang magbababa. So, alamin ang detalye, ano, alamin. Kapag halimbawa, Qatar, Etihad, to Etihad din naman, parehong airlines, kadalasan po,
Again, kadalasan to ha. Ba, Etihad. Naranasan ko dati, Etihad ako sa Bahrain, saan ba yung Abu Dhabi, and then connecting flight po kaming Qatar, Etihad din. So, Etihad to Etihad, sa Qatar ko na po nakita yung aking bagahe nung araw, no? So, kapag ka po magkaiba, halimbawa katulad nitong flight namin ito, Cebu Pac, tapos Jetstar, automatic po yun, ibababa mo yung iyong ikaw magbababa at ikaw maglilipat doon sa mag-check-in ka ulit, no? May ganun po. So, pay attention. Again, hindi ko po sinabing kapag parehong airlines ay automatic na dun na sa destination ang makikita. Alamin nyo rin po, pay attention and details to that, So, ang isa pa, kahit po summer sa bansang iyong inalisan, at summer din doon sa pupuntahan mo, mainit, kahit Qatar yun, yung pinakamainit na bansa, kahit summer dito, ay magdadala pa rin po kayo ng pangginaw pagka kayo babiyahe. Bakit? Ay malamig po sa mga airport at malamig po sa eroplano, lalong-lalo na po tumatagal na yung biyahe, mga 8, 9 na oras na biyahe, ay kailangan nyo po ng pangginaw. Ito po nga pala ay para din sa mga first-time traveler, Yan, bukod po sa mga first time sa Australia, first-time traveler, imulti na po natin itong ating discussion at sharing is caring naman. Okay. So, ito pa isa, no? Doon sa mga first-time traveler, ito po ay hindi po doon sa mga jet setter, Ah, sa mga first-time traveler ay kailangan po natin ng eGov. Ayan po ay implemented 3 years ago dito sa Pilipinas, yung egov.ph. Ito po yung nun, meron po dito ako nilagay na icon. I-ano nyo po yun? I-download nyo po yung apps tapos mag-register po kayo doon dahil may e-travel po doon. Kailangan pong i-register nyo yung e-travel at kung natatandaan nyo po nung araw yung mga pinagpipil upan natin sa aeroplano, ang Pilipinas po ay nag-create na ng e-travel. Doon mo na i-declare yung mga dapat mong i-declare tsaka yung mga travel details mo. So, napaka-importante po na meron kayo niyan para hindi na po kayo ma-hassle sa airport. Kasi sa airport, syempre, baka wala ka pang data or ang napakahina ng signal sa dami na nakakonect. 72 hours po. Within 72 hours before the flight, kailangan ipinil up mo na yan para ganyan ka na lang, tap ka na lang ng tap. Pwede po kayong i-register sa e-travel kung meron sa isa sa inyong techie, isa na lang ang mag-register doon sa e-travel. Pero sa eGov, kanya-kanya po yun, ha? Nililinaw ko, hindi po yung eGov. Yung eGov po, kailangan meron kayo nung app sa inyong, kahit hindi kayo travel, kailangan nga po meron kayo nun. Dahil nandun na po yung GSIS nyo, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, lahat po ng inyong meron po kayong i-fill up doon para sa travel na yun. Tapos sa check, naman po, pwedeng yun na lang isa sa mga family members ninyo ang check-in sa inyo doon sa travel details. Okay, sa flight details. Again, pero yung eGov, kanya-kanya po yun. So, pagka po wala kayo noon, may ibang pila, tumatagal po doon. Doon po talagang tumatagal at baka ma-delay pa po kayo sa flight. Okay, ballpen. Napaka-importante rin po ng ballpen sapagkat meron po mga bansa na wala pa rin sila mga ganyang e-travel. Prepared pa rin po nila yung i-declare mo yung yung sinusulatan natin sa aeroplano. Kapag ka po wala kang ballpen doon, mangyak-ngyak ka doon, saan ka hagilap, bababa na kayo ng aeroplano, So, dala kang ballpen. Sa Australia po, pa rin sila, ballpen pa rin. So, dala po tayong ballpen at baka yung po mga flight attendant at saka yung mga cabin crew, wala po silang ballpen. Usually po, hindi po sila nagle-lend, Dala ka ng sarili mo.
Otherwise, manghihiram ka sa kapwa mo pasahero. Mabuti nga kung may magpahiram sa'yo doon, ano? So, yan po ang maraming currency exchange sa airport at wag po kayong mahiyang mag-scout. Nakalagay naman doon yung mga presyo, ang bilihan, yung palitan. Hanapin ninyo yung yung pinakamahal. Alam mo yung 50 centavos, 25 centavos eh kung mag-aano ka, kung papalit ka ng ng 1,000, edi ang $1,000, edi malaki-laki na rin yan, no? So, again, huwag lamang pong lalampas sa 50,000. Kapag ka po may dala kang 50,000, ay kailangan mo pong i-declare na yon. O so, kasunod po ng declaration ay isang katerbang katanungan pa. So, anong key? Credit card po. Sa credit card po kasi kahit ang credit limit mo ay malaki, umabot man ng milyon ang credit limit mo, wala na pong tanong. Credit card naman po yun eh. Isa pa yung GoTime, ano? Yung GoTime po ay kinikilala sa bansang Australia. Kahit po sa mga itap mo kahit saan? Sa CityCat, sa bus, sa tren. Nakakatuwa po yung ating GoTime at kinikilala para na rin siyang credit card. Visa rin po kasi, no? So, yun. Credit card or GoTime, dun mo ilagay yung pera mo at magpapalit ka lang ng konting halaga na siguro mga $1,000 para lang meron kang cash. Kadalasan naman po ng transaksyon kahit maliliit na na tindahan sa Australia ay meron pong pang-tap ng credit card or GoTime. So, yan po ang isang take away natin. Ano? Again, ito pang isa, no? Kung may kasama po kayong matanda, no? May mga available naman pong wheelchair sa atin sa airport. Meron po tayong mga matatanda na ayaw humarap sa katotohanan, ano? Anong ibig mo sabihin? Ayaw po nilang sumakay sa wheelchair. Hindi, kaya ko pa. Ay pilitin po ninyo sapagkat napakalalayo ng mga lakaran sa airport. Otherwise, kapag ka po pinaglakad nyo sila, maiiwan po kayo, lalo na po nagmamadali kayo siyempre, alam nyo po, airport, lalo na't dikit sa oras, mababagal na pong lumakad yung matatanda natin. So, kailangan po nating isakay sa wheelchair para kung anong bilis nung lakad mo, siya rin bilis nung... At meron din nga po pala mga nag-a-assist doon. Kung gusto mo, ipatulak mo dun sa mga airport crew, meron po nag-a-assist. Abutan mo na lang siguro ng mga 500 pagkatapos or $20. Okay na yon. Mababait naman sila hanggang kaloob-looban ng eroplano ay sasakay po yung iyong pasahero at i-assist, no? So yun po, mag-andar ka lang ng mga $20, 500 pesos, pang tip lang, okay na yan. May pang merienda. So, yun po. At ang kagandahan po noon nga pala, pag may kasama kayong matanda, in our case, may kasama kayong matanda, kung makita nyo, naka-wheelchair po yan. Kasi nga po ay danas po natin yan. Pag matanda, may iiwan po talaga. Bagamat kaya niya pa, ayaw nga pong sumakay, kaya nyo pa nga yung bagal at bilis ng lakad, may iiwan tayo ng eroplano, no? So, ganon. At saka, hindi naman, kung maaga man kayo nag-check-in, paano kung mag-iikot kayo na mag-iikot, malawak yun, mapapagod. So, isakay nyo sa wheelchair at para maganda, no? Wala namang pumbayad yung wheelchair. Kung gusto mo, ikaw na lang magtulak, edi, yun. At ang kagandahan po nito, pag may kasama kayong senior citizen, kasali na rin po kayo sa priority lane. Ang magsasabi na rin po ni immigration kasi tatawagin, sinong kasama nito? Ito, ayan, sama-sama kayong ron. Sabay-sabay kayong mag-check-in doon dahil kayo mag-a-assist, ano? Again, meron po kaming napakisuyuan nga din yung mga nag-assist sa amin.
hanggang loob ng eroplano. Pero habang namamasyal po kami, kasi matagal pa yung flight namin, iniwanan muna kami. Kami na muna nagtulak doon sa pag namamasyal. Sabi, babalikan na lang ko kayo kapag ano na, boarding na at marami pa silang inaasikaso. Yan po yung mga ano natin, ano, takeaways natin. Pasakayin po ang mga matatanda sa wheelchair. No? So, kapag wala naman po kayong i-declare, halimbawa, wala po kayong mga halaman o mga lupang dala or kung kayo scientist, mga experiment, yung mga i-declare na ganon, kung wala po kayo i-declare na ganon, ay medyo maging alerto po kayo, no? Hanapin nyo po dun sa airport yung nothing to declare. Ayun, dun po kayo pumasok at mabilis po, ang bilis nyo pong makakalabas noong airport and so forth and so on. So kailangan medyo ano ka lang, ano, tingnan mo lang muna. Huwag kang pipila dun sa ano, sa mga may i-declare. At medyo matatagalan ka po doon. Eh, wala ka naman pala i-declare. Hanapin mo kagad nothing to declare. Minsan may sumisigaw, nothing to declare dito, dito, dito. Ayun, doon ka magpunta, no? Para lang po sa ano yun eh, sa tollways. No RFID, tsaka RFID. Napapila ka doon sa no RFID eh. Matatagalan ka, no? Anyways, yan po yung isa pang key takeaways po natin, ano? Mag-check-in na po tayo. Halimbawa, pagdating po natin at bukas na naman yung gates, yun po muna natin asikasuhin kung masyado tayong maaga. Halimbawa, 3 to 4 hours, di ba? Minsan 5 hours. Minsan 5 hours pa lang bubukas na yung gates, i-check-in na po natin hanggat maaari yung ating mga baggage. Para pag-iikot, tsaka tayo mag-ikot. Pag-iikot-ikot natin sa airport, ang dala na lang natin yung mga hand carry luggages natin. Edi pwede ka nang kumain doon at magpahila-hilata doon habang iintay ka ng flight mo, no? So yun pong asikasuhin agad na mapa-check-in para alam mo na kung over baggage ka o hindi. Pero sa bahay pa lang dapat alam mo na kung over baggage ka. At nga po pala, hindi na po totoo ngayon or hindi na po uso ngayon yung never talk to strangers sa airport. Bagamat nung araw ay napakatotoo po niyan, ano? Kahit sa ngayon po. Pero sa airport po ngayon, mas marami po siyang pabor kaysa sa cons. Bakit? Baka kasi sabihin nyo, oh, baka mamaya terorista or kriminal pala yung kausap mo. Iba na po ang buhay ngayon. Napaka-high-tech na po ng mga airport ngayon. Ultimong temperatura ng katawan mo, alam na nila kahit wala sila pinapasok sa katawan mo. Sa sobrang dami ng CCTV po doon, alam nila kung doon lang kayo nagkausap, alam na nila kung saan ka nang galing. Bago ka palang maniwala po kayo, no? Bago ka palang bumababa nung airport ay alam na po nila yan. So, it doesn't matter, no? Sa alam nila kung magkakasama kayo. Of course, wag lang may ihahabilin sa'yo or ipapakihawakan. Yun naman, ibang usapan yun. Pero yung small chat, small talk, nasa pila kayo, lalo na't pare-pareho kayong pasahero, ay hindi po maiiwasan talagang human nature po yan na magkwentuhan. O, syempre, ganun na. Wala naman pong masama. Small talks means a lot, lalo na pare-parehong pasahero. Doon mo kasi malalaman kung tama ba yung pinipilahan mo. O ito ba yung pila? Baka mamaya yung pila palang pinipilahan papuntang Casillas. Pila ka ng pila. So, kung kayo po ay palakaibigan at mga OC po ay talagang mahilig sa small talks, wala naman pong problema. Malay ko ba? Sasabihin mo lang eh, malay ko po ba kung criminal yan or ano, eh, diyon ko lang po nakilala. Alam mo, hindi ko kausapin. Okay po yun, hindi naman po masyadong, it doesn't matter. Malalim na po ang intelligence natin ngayon, hindi na po katulad ng araw, ano? So, mas marami na pong pros and cons. Meron nga, magiging kaibigan ka pa doon. Baka mamaya, pagdating sa Australia, matulungan ka pang bigla. Doon ka sa akin tumuloy pagka nasa Sydney ka. Hindi natin masabi, lalo na't kapwa natin Pilipino, no? Di depende nyo pa rin. Basta,
You can engage sa small talks but be cautious, ano. Huwag ka lang din magpahahawak ng mga bagay na hindi naman sa'yo. Baka may pahawakan sa'yo, habilin. Hindi naman po, ano. Mag-usap, magbatan. Too much for that, ano. So, make queries, be friendly, but be cautious. Yun na lang po, no? So, marami pong pros yun kesa cons. Ito na, syempre, ang pinakapangmalakasang tanong. Sir R. Squared, ano po ba ang mga itinatanong ng immigration officer? Yan ang pangmalakasang tanong. At yan po ay aking tatalakayin sa susunod na video dahil lumahaba na po ito, mahirap pong i-upload. Sundan niyo po yung ating susunod na video. Sana po marami na po kayong key takeaways dito sa mga nasabi ko, no? Magmula sa pagkuha ng visa hanggang size ng maleta and so forth and so on. Salamat po.